Ito, message ko para sa mga baguhan. Hello ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo dyan ngayon nanonood sa video na ito. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol lamang po sa update sa aking 10 fatteners na naiiwan ngayon na akin pong inaalagaan. So marami po ang nagtanong. Sorry guys ha, hindi ko na po isa-isahin kasi marami po ang nagtanong. Regarding po sa kung gaano karami ang pinapakain ko sa akin pong mga baboy na starter feeds, no? Gaano karami, ilang beses, then ilang buwan since birth. Number 1, yung aking pong mga biik ay pinakain ko lamang po ng Pigrolac Early Win Immunobooster Feed sa loob ng isang buwan. Ang rason kung bakit hindi ko pinaabot sa hanggang 35 days sa booster stage po, dahil dito po kasi guys, disclaimer ha, sa aking area kasi guys, malakas po ang Pigrolac na feeds. Kaya minsan guys, nagkakaubusan. Hindi naman lahat, pero may mga time kasi na pag ako ay bibili ng feeds, kailangan ko nang bumili ng feeds, may time talaga na matiming na mawawalan ako ng stock. I mean, yung soki ko sa feeds ay naubusan ng stock. Kaya 1 month lang ang nilaan ko sa aking mga baboy sa pagpapakain sa kanila ng booster feeds. Number 2, 2 weeks ko silang pinakain ng pre-starter. 2 weeks lamang. Same status, nagkakaubusan din ng feeds na pre-starter, imbes na magdagdag pa ako, same status, nakulangan din ng stock ng aking soki sa feeds. Number 3, sa starter stage po mga ka-farmers, today sa video na ito, pang 24 days old or pang 24 days na po na kumakain ng starter feeds ang aking pong mga fatteners. Pero, yung regarding sa dami guys, ng starter feeds nung nagsimula akong nagpakain sa kanila ng starter feeds po, noong nag-start talaga ako sa starter, 1.2 kilos na starter lamang po ang aking nilalaan or ang aking pinakain sa bawat baboy sa bawat araw. 1.2 kilos. Ayon po sa feeding program na binabasihan ko, yung sa Yunako Pigrolac po na binigay ng technician ko, yung guide ay 1 kilo hanggang 1.2 kilos lamang po ang sa starter. And then kalaunan guys, nag-upgrade ako guys. Ibig sabihin, nag-update ako ng bago. Instead or sa halip na 1.2 kilos per pig per day na starter, ginawa ko na pong 1 kilo and a half, no? 1.5 kilos per pig per day. Disclaimer lang, ang desisyon na yan ay akin lamang, no? Sinadya ko po mga ka-farmers na binago ang akin pong sistema sa feeding ko sa aking mga fatteners ngayon, dahil isa po sa mga napaka-importanting na-realize ko na kapag po ang baboy kasi, ang akin lang guys, baboy halimbawa, habang or the more na unti-unti silang lumalaki, tumatanda at lumalaki rin ho ang kanilang kain. Yan po ang realistic mga ka-farmers. Yan po ang katotohanan. So, ginawa ko 1.5 kilos per pig per day times 10 heads of fatteners kasi 10 sila eh. So, 1.5 kilos per pig per day times 10 heads of fatteners is equal to 15 kilos ang kanila pong nakaing 10 sa bawat araw. No, 15 ka kilo pa, no, kung sa Bisaya pa, 15 ka kilos na feeds ang ilahang nakaon sa kada adlaw sa pulo ka fattening. Sumunod po mga ka-farmers yung pong bisis, no, ilang bisis ko pinapakain sila. Dati po mga ka-farmers, ako po ay nagbibigay sa kanila ng pagkain ng semi-ad libitum style feeding. Ibig sabihin, guys maabot ako ng 5 to 6 times sa starter ha, kasi nga ito namang aking style sa babuyan ko, traditional style of piggery, backyard piggery. Ang kainan, ang pasungan, pwede nilang ihian, dumihan, pasintabi lang ho sa mga kumakain dyan ha. Ngayon, kung marami halimbawa feeds dyan sa kainan, pag inihian yan, dinumihan, sayang yung feed. So, ginawa ko semi-ad libitum. Pero ngayon guys, sa aking naobserbahan po sa mga baboy ko, sila po ay doon banda dumudumi sa may bantang giliran, sa may butas. Doon sila umihi at dumudumi. Hindi sila umihi at hindi sila dumudumi sa may kainan nila. Ang reason kung bakit ko ginawang 3 times a day feeding na lang, yung 15 kilos a day of 10 heads divided by 3 times a day feeding equals 5 kilos of starter feeds na Pigrolac ang akin pong binibigay sa umaga, sa tanghali, at sa hapon. Hindi naman nila iniihian o dinudumihan ang feeds kahit may sobra paminsan-minsan. Okay na yun guys. Na-realize ko sa mga baboy ko, okay na yung ganong pangyayari. Okay, yan po ang isa sa mga desisyon na ginawa ko ha. Kasi wala naman po akong guys wala naman po akong, ano bang tawag dito? Yung ginabutangan lang ng feeds. Auto-feeder, no? Hindi pa ho ako gumawa niyan at hindi pa ho ako nag-order niyan, no? Ang edad nila mga ka-farmers sa booster stage 30 days plus sa pre-starter stage po ay 2 weeks or 14 days plus today po sa video na ito sumapit ho sila ng pang 24 days sa starter stage. Ang total po ay 30, 14, 24, 68 days old since birth po mga ka-farmers. Ulitin ko po 68 days old since birth po sila.
And then, yung regarding sa kung ilang sakong starter feeds po ang aking nabuksan. Simula pag-start ko sa starter stage, ilang sako na po ang nabuksan ko para sa kanila. Ako po ay nakabukas ng starter feed sa kanila ng 7 sako. No? 7 sako na starter feeds ang akin pong nabuksan na kanila pong kinain. So, alam nyo mga ka-farmers, ang bawat isa sa atin, ako on my side, I fully respect, nirerespeto ko po ang bawat isa sa inyo mga supporters. Iba-iba ng mga management, iba-iba ng mga pamamahala, pag-alaga ng baboy. Ito, message ko para sa mga baguhan. Meron tayong mga kapwa hog raisers dyan na nagpapakain ng twice a day feeding. Ulitin ko meron tayong mga ka-farmers dyan na nagpapakain sa mga alagang baboy nila only twice a day feeding. Ang iba naman 3 times a day. Ako naman, naranasan ko na sa akin pong naihayag sa inyo in public, semi-ad libitum, umaabot ng 5 to 6 times a day feeding. May mga reason kung bakit ko ginawa yon, okay? Pero ang message ko, handog ko sa mga baguhan before we end this video mga ka-farmers. Ilang bisis ka man, no? Ayon sa pagsaliksik, ayon po sa mga eksperto, ilang bisis ka man magpapakain sa iyong mga baboy sa fattening, ilang bisis mo man yan ginagawa, okay lang yan. Okay lang yan, basta makakain po sa mga alagang baboy natin yung tamang sukat ng feeds or dami ng feeds na naaangkop or naaayon sa kanya pong or kanilang edad. Ulitin ko ilang bisis ka man nagpapakain sa iyong mga baboy fattening, wala pong problema dyan mga ka-farmers, beginners. No, ang importante po, nakakain sa baboy ang dapat or ang dami or ang tamang sukat ng feeds na naaangkop or naaayon sa kanyang edad. Yun lang po ang mensahe ko mga ka-farmer. Irespeto natin, no? Irespeto natin ang bawat isa sa atin sa kanya-kanyang management po sa ating pag-alaga sa baboy. Thank you and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!